Good morning. Kanina pa ako gising. Ano na yung oras na? Mag-8 na ata. So, pasensya na kayo dyan sa nakasabit na paniki. Charis. Ngayon, medyo maganda yung araw. Kitang-kita nyo naman. Ayun, biblik sa pesto. Sasambutin kong maglaban ng mga kumot na may mga kumot pa kasi dyan na natira. So, ilang araw na umuulan. Ngayon lang umaraw. Ayan, ganda ng panahon ngayon. Then, malamig, mahangin. Kaya sambutin nating maglaba. Naririnig nyo ba yung washing ko? Hindi siguro. So, ayan. Kasi nagbabalak akong lumabas sana. Kaso, nagdadalawang isip ako. Kasi may papadala ako sa asawa ko eh. Kailangan niya sa trabaho niya. Pero, di ko alam kung ngayon or bukas. Kasi, kailangan niya yun. Kasi magre-retraining na naman siya. Kailangan ko ipadala. Pero kung hindi ako makaalis ngayon, bukas siguro. Kasi may follow-up check-up din si Bunso. Pero si Bunso na siguro ang pupunta doon. Magbibigay na lang ako ng pang-check-up niya. Kasi wala pa siyang sahod. 16 pa daw. So, utang muna daw siya. Siyempre, utang-utang. Dahil sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Madaming bayarin. Alam niyo yun. Sinong relate dyan? So, pakita ko sa inyo yung lalaba ko na kumot. Ano lang naman siya, 4. Pakita ko sa inyo. Morning pa. Nanonood siya ng ano yung papanoorin mo pa yung kay Padre Paul ba yun? Ano? Bakit po ay misa? Manonood siya ng misa. Ay nga, kay Padre Paul no. Alam niyo yun? Yung sikat na father sa TV. So, hindi nga siya nakakapagsimba. Ayan. So, ayun. Ako'y naglalaba. Ayan. Labandera ang lola nyo. And nag-iisip pa ako kung sasabay ako kay Bunso kasi street duty si Bunso. Mag-ano siya, street duty means to say na imbis na pang umaga lang siya 9 to 6 lang dapat, magiging 9 AM to 10 PM ng gabi. So street duty siya kasi siguro kinuha niya yung ano na yun, diniretso niya yung break yung duty ng yun kasi bukas siguro mag-off siya kasi talaga every Sunday nag-off yan. Laba day niya talaga. Kaya hindi rin ako naglaba kasi nga kala ko off niya. So baka siguro kaya bukas siya mag-off. Pinalitan na lang niya. So yun, update ko kayo ulit sa mga kaganapan ngayong araw. Ayan, habang nagwa-washing pa yung dalawang kumot, inuna ko na tong dalawa para mabilis lang kasi nga medyo kumulimlim as in. Kahirap nang yung lalaba ka, tapos biglang mamaya may uulan. Hirap kaya nung. Kaya idodoble ko na lang siyang ida-dryer. So, tapusin ko lang po muna itong aking pagbabanlaw. Pa, ipapitsa tayo pa. Bigay sa kabila. Bigay ni Kuya Baning. Si Papa nag-aalmusal. Chikis yan. Dala niya to kagabi eh. Ipapainit na lang. Buksan natin. Lagi akong may ayuda dyan sa kabila. Oh, sarap niyan. Pizza. Pizza. Papasok na si Onion Label. Ooh, tikman nga natin. Kamigay ito. Binigay ko yung bani. Tikman natin. Bago ko naman. Papainit na. Ano ka? Painit ko ng air fryer. Sarap. Ano ang ito dito? Katapos kong naglaba. Pero tignan nyo naman yung panahon. Sana naman din niya iuulan, no? Biglang kumulimlim. Alam mo yung pagkatapos mong maglaba, bigla kanyang iinisin. Ayan lang naman nilaba ko. Kasi hindi ko muna nilaba yung mga damit ko at hindi pa naman ganun ka, rami. So, yan. Yan yung mga bedsheet. And then, nagpapalit din ako ng bedsheet sa kwarto ko. Tapos, next day ko na lang ulit siya lalabhan. Mahirap na kasi. So, ayan. Tingnan nyo yung panahon, day. Apa ka naman. Apa ka talaga. Ayan. So, doon, malapit na sila mag-ani. Lapit-lapit na din. Yung kapatid ni Popoy. Ayun si Popoy, nakatulog. Ayun. Kapatid ni Popoy.
Matapos namin kumain ni Papa. Hindi ko na napakita sa inyo. Hindi ko na rin napakita yung ulam namin. Ang ulam namin is adobong itlog. Kasi hanggang ngayon hindi pa ako lumabas. Diba? Pero sure bukas sa labas ako. Ngayon is talagang hindi. Kasi akala ko di off ni bunso nga, diba? So ayun. Kasi may mga nagtatanong sa aking shop. Ayan. Kasi minsan isi-search nyo ako. Ang nakalagay doon 3 account yun eh. Kaya hindi ko na kasi alam yung paano siya iburahin yung iba doon. Kasi kada dati bago yung cellphone, hindi ko na alam kung anong password ng mga sa TikTok shop ko, ganyan. So papakita ko na lang sa inyo. Meron ako isang TikTok shop na isang ganito. Ito kasi ito yung ginagamit ko minsan na dito ko chine-check yung mga order ganon. Pero hindi po ito hindi po itong profile na nakalagay is ganito. Hindi po yan ha. Kasi ang nakalagay na name ko dito is Edinil lang nakalagay dyan. Tapos may lagay naka at Edimi. Hindi po yan. Wala pa akong post yan. Ang post ko lang po ito. Nag-iisang post. Ang talagang account shop ko sa TikTok shop is ito po. Ito po. So, ayan. Nakikita nyo po ba? Ayan. Edinil Shops po. Tapos ang profile ko is yan po. Naka red, naka short, o diba, sexiness ko pa dyan, o, dalaga pa kasi ako dyan noon. Yan po ang aking TikTok shop. Pangalan niya is Edinil Shops. Ayan, meron akong, yan po yung mga post ko ng mga paninda, gano'n, mga etcheserang, may mga pa, dyan, lip sync, ganyan, pa dance. Ayan, tapos ayan yung basket. Yan po yung mga benta ko. Ayan, yan lang po yung account ko sa mga nagtatanong, Edinil Shops. Tapos, kung hindi naman sa iba dito is di marunong sa Shopee, sa TikTok shop, sa Shopee naman dito, meron po akong Shopee account. Ito naman po, yung profile ko dun sa isa kong TikTok shop, dito ko nilagay din. Ayan. Ayan siya. Ang pangalan is Edinil, pero yung shop ko is, pakita ko sa inyo yung shop ko. Kasi hindi nyo makita yung shop ko eh. My name is Edinil Storefront. Ayan. Nakikita nyo po ba yan? Ayan. Edinil Storefront. Ayan. Kung hahanapin nyo yung shop ko dito, yan po yung nakalagay. And then yung profile ko is nakasakay ako sa motor. Yan po. Ayan. May mga rin ako dyan. O, diba? So, TikTok shop, Shopee, ayan, meron ako. And then, sa Facebook naman, para makita nyo rin, kasi nagbebenta rin nga ako, sabi ko sa inyo, nakwento ko sa inyo, na mall pull out. So, ito, ang pangalan ko sa Facebook, Edinil Payumo. Ang profile ko is, ito po. Para makita nyo po yung profile guys. Ayan, makita. See profile picture. Ayan po, ang profile ko. Kaming dalawa ng asawa ko. Ayan. Edinil Payumo. So, yun po, 3. Diba? Para malaman nyo, kasi kung yung iba is gusto dun sa Facebook ko, meron akong pinupost doon. Tapos, sa TikTok shop ko, iba din doon, meron din sa Shopee. So, yun po, ang aking mga accounts. Para po alam ninyo, kasi may nagtatanong eh, kasi baka mamaya kung nilagay ko yung pangalan ko doon sa comment section, hindi nyo siya makita, kasi sabi ko nga sa TikTok shop, ilan yung mga account ko doon na hindi na active. Ang active lang talaga yung naka-red ako ng damit. So, mamaya update ko kayo kung ano naman kaganapan. Grabing lakas ng ulan oh. Buti na lang natuyo na yung natuyo na yung sinampay ko, kasi dinoble dryer ko talaga yung, tingnan mo naman, naiipon talaga dyan yung tubig, kasi yung tubig na nanggagaling doon sa medyo mataas, dyan siya, babagsak siya dyan, parang ganito dito. Grabe, kanina araw tapos ngayon umulan. Particles talagang ang magiging happy dyan yung mga pato, kasi pet na pet talaga nila yung tubig, as in, diba? Ganyan ang kaganapan dito pag maulan, lakas no. And so magpapalit ako ng bedsheet ko,
para bago din. Yung naglaba ako ng mga kumot tsaka bedsheet, tapos hindi ko sinabay kanina. Saka na lang ulit. So palitan ko lang muna ito. Every 1 week talaga, nagpapalit ako ng aking bedsheet, saka mga punda, kumot, ganyan. Kasi feeling ko pag tumagal yung mga bedsheet ko, para akong kinakatiga noon, kahit wala namang surot-surot. Basta gusto ko sa isang linggo mapalitan tong mga to. Tas ganun din yung ginagawa ko kay La Papa, para same lang kami. And then 1 week din para matapos yung mga labahin, ganyan, isinasabay ko na lahat. So patapos na rin ako dito. Ay, nakakasatisfy na bago na naman yung bedsheet na hihigaan. Para kasarap-sarap matulog palagi. Tapos na akong nagpalit ng bedsheet. Ayan. Bali, ang kukopol itong bedsheet sa itong dalawang punda. And then the rest, magkakaiba na. Pero patas pa naman sila dyan. Tapos isa. Kasi, 6 dapat yung unan dito. Yun nga lang, binigay ko sa kabila yung isa, kay Papa yung isa para may extra siya. Kasi ako, mas gusto ko marami akong unan. Bakit? Kasi para wala space yung multo. Charot-charot. Hindi, mas gusto ko talaga kasi syempre, lalo wala akong katabi. Yung asawa ko minsan namimiss ko. Yan ang niyayakap ko unan. Sige, feel ko na lang. Feeling ko yung asawa ko. Charis. So, ayan. Tapos na naman. And then ito, lalagay ko sa labahin na naman para malaba ko. Na naman ko sa favorite spot ko. Sabi natin ko pag nag-uusap kami o kaya nagbi-video call kami, lagi ka dyan, lagi daw ako dito. Dito kasi medyo maganda yung liwanag, tapos maganda yung ng hangin. Medyo pawis ako ngayon kahit naulan kasi katatapos ko lang nagpakain na naman ng alaga. Hindi ko na naman ipakita sa inyo, no? So meron ako ditong, wala nyo, nagbigay si mama yung biyanan ko ng ginataang carrot. Alam niyo po ba to? Yung carrot, paano ko ba explain yung carrot? Basta kasi sa palengke may nabibili ito na nakabalot sa plastic na puti. Tapos carrot sabi nila. Hindi siya carrot carrot. Hindi ko alam kung yun ba yung Tagalog niya. Oo, Tagalog niya siguro yung carrot. Pero iwan ko anong tawag sa inyo to. Ganito po siya. Para siyang yung style niya ganyan. Tapos para siyang kamuting kahoy yung lasa-lasa niya. Pero masarap to. Lagi ako may ayuda sa kabila. Bigayan lang naman. Nagano naman kami dito. Kung sinang meron doon. Alam niyo na. Sarap. Pero hapon na kasi. Tapos, ako BP. Kasi, BP ako. I-check ko yung aking BP. Blood sugar. Hindi. Blood sugar. Blood pressure. Paka. Nga. Ewan ko kung gusto ni Papa. Hindi ko ito ubusin, ha. Hapon na mamaya magkakain naman kami. Kukuha ako lang. Sana, doon sana ako sa sasakyan. Papaandarin ko kasi ilang araw na hindi na paandar. Tawag dito. Naulan, tapos ganito naman ay putik-putik na naman yung sasakyan. Hindi nalinisan yun, hindi naka-wash yun nung lumabas kami nila Papa. Kailan yung lumabas kami nila Papa, kaya papa-car-wash ko na lang yung pag andito si ading ko. Napapagod sila sa maglinis sa sasakyan, medyo malaki. Alam nyo ba, chika ko lang sa inyo na malaking tulong talaga yung sasakyan ngayon. Saka big decision namin na nagkaroon ng sasakyan ngayong taon. Kasi diba last year bahay, isang taon na tong bahay, nung July. And then nitong year, hindi din namin expect na magkakaroon kami ng sasakyan nila ate. Kasi talagang wala sa namin yung, pero goal namin yun na usun dati noon, sasabi namin nung nabenta namin dati namin bahay sa Sul. So nun, bahay. Alam mo, ayun din, hindi ko rin expect yun na ito magagawa tong bahay, tapos dire-diretso. Alam mo yung nagsisink in pa rin sa akin na may bahay na kami, na kumpleto, na ganito. Alam mo yun. Sana naririnig niyo yung boses ko, no? Kasi meron akong in-order na yung mic,
papakita ko na lang sa inyo kung dumating na. Kaso, hindi dineliver ngayon. Sabi ngayon, out for delivery sabi. Kaya, ayun. Ewan ko siguro dahil maulan, tinamad yung rider or what. Hindi ko alam. Kaya pasensya na sa mga rider. Pero may ganun. Kasi meron yung time na umorder ako ng tagal dumating. Pero, out for delivery na. Tapos sabi, inattempt daw nilang i-deliver. Hindi ko alam siguro nagabihan or what. No bashing ha. Alam nyo na. So, yan. And then, yun lang. Itong BP na to, kami nagsasabi na hindi siya accurate. Oh, di ba? Pero, syempre, monitor lang naman ang aming, alam nyo na. Start na siya. So, ayun nga, sabi ko pa sa inyo, ngayon dapat darating yung wait lang, BP lang ako ha. Oh, 104/72. Normal ba to? Normal ba yan? Or nasa 120? Mga over 80, ganun ang normal ba? Ayan po ang ko. Medyo talaga ako, mababa yung dugo ko. Kasi pag nagpapacheck up ako, minsan nasa 100 over lang din, 70, mga ganun. Talagang ganyan ang aking BP. So, baka anemic ako. Ewan. So, ayan na nga. Tinapos ko lang to kasi, di ba? Para matapos na. So, ito kasi is BP ni Papa to. Nag-BP siya every morning. Minomonitor niya yung kanyang blood pressure. Mamaya blood sugar ko ang pulalamat. So, ayun nga. Oh. Ay, nako. 104/72. Nababa, no? Tama ba? So, kasi medyo na naman ako may nagsasabi dito na ipacheck ko daw yung cholesterol ko, yung mga MM. Tanggalin ko yung battery para hindi siya mag-consume. May ganun ba? Ganun ginagawa namin. Kahit hindi siya ginagamit. Balak ko rin po yung magpag-ganon para malaman ko kung saan ako, alam mo na, saan ako may problema. Kasi parang talaga ako. Parang, kasi nung yung asawa ko dito noon, ay nagkasakit po ako ng bungga-bungga. Ay natake ako ng asma ko, as in. Kaya po yun ang nangyari. And then, yun nga sabi ko sa inyo, yung sa big decision namin sa sasakyan, napakalaking tulong sa amin yun, as in. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo, hindi namin siya yung talagang ngayong taon. Pero lagi yan si ate ko pag sinasabi niya, ganito gagawin sa taon yung bahay nagawa. Lahat ng sinasabi niya natutuloy. Kaya, pero hindi namin kami yung sinitsika-chika, kumbaga, ang tawag dito, kinikip lang namin siya. And then, pag meron na dun lang, kasi ang totoo lang po talaga, ang sasakyan na yun, walang may alam na kukuha kami. Bali, 3 lang kami may alam. Ako, asawa ko at sa ate ko. Kasi asawa ko, lagi kong tinatanong yan po. Kasi syempre, asawa ko medyo may alam-alam sa sasakyan, hindi naman sa pag-ano, no? So, yan, kailangan ay alam ni Papa. Kung hindi alam ni Papa, ng asawa ko, hindi alam ni Papa na kukuha kami ng sasakyan. Kaya sobrang, alam nyo yun kasi nag-vlog naman si ate ko diba? Nachika naman niya sa inyo. Kaya, grabe yun. Tapos sa kila mama, sabihan namin ko dyan sa kabila, walang may alam, nakukuha kami. Nagulat na lang sila na o kukunin namin sasakyan. Saktong time na yun, timing din yun. Kasi, nung time na i-release yung sasakyan, yung asawa ko, nagtitraining sa Nueva Ecija. Nung nag-training yung asawa ko sa Nueva Ecija, meron siyang, nung natapos na siya ng 1 buwan, meron siyang 3 days, I think, 3 days na bakasyon. Po, sakto, yung araw na paghihintay namin, yun yung araw ng uwi niya, na pag-release ng kaya saktong naiuwi yung sasakyan. Kasi kung hindi, syempre yung kapatid kong lalaki, nasa Ordaneta pa, tapos hindi pa niya, syempre bago yung sasakyan, model 2025, diba, Montero. So, parang, baka hindi niya pasyadong gamay muna. Pero marunong yung kapatid ko, kasi nakita niyo naman sa vlog ni ate ko, diba? So, yung asawa ko, inaasahan ko talaga. So, talaga yung timing, yung uwi niya, yung paglabas ng sasakyan. Kaya, grabe, laking tulong talaga sa amin. Kasi dati, diba, nakikita niyo na sa vlog namin ni Ate Pina, na pag umuwi siya, tricycle kami, mga malengke, ganun. Tricycle kami, paglalabas kami. Tapos, hindi kami makalabas ng yung talagang makapasyal dahil
wala kami sasakyan. Kumbaga mag-rent pa kami ng ganito, ganyan, pag mamamasyal kami, ganun. Kaya timing na yung sasakyan yung kuya ng asawa ko ay nagagamit. Timing din na hindi na rin na maiuwi-uwi yun, yung sasakyan ni kuya niya. Kasi nga, di ba dati nahihiram namin. Kasi nalipat na rin sila, sa Manila na rin sila. So dati mga Tarom, ngayon sa Manila na sila. So timing din nagkaroon kami ng sasakyan. Grabe talaga si Lord. Yung as in timing talaga lahat. Diba? Tapos ipapanoon itong ipapa-check up. Kailangan kong mag-rent ng sasakyan ng tricycle. Makita nyo rin yun, diba? So napaka-blessed kami ngayong taon. At kahit anong blessed tayo, every gising, blessing, sabi nga nila, diba? So lagi tayong magpasalamat lang. Darating at darating din yung araw na para sa atin. So yun ang napakagandang nangyari sa amin. Last year, karoon ng bahay. Ngayong taon, nagkaroon ng sasakyan, no? Inumanifest natin lahat yan. Kasi maraming pang mangyayari. So, di ba, si ate ko tatanong-tanong din minsan sa post na anong magandang i-business na ganyan. So, darating din yan. Basta manifest lang lahat, prayer lang. Tiyaga lang, di ba? So, ayun lang naman ang chika ko ngayon. Kasi talagang ang balak ko, dyan ako sa sasakyan, si chika, magtapaandarin ko. Marunong akong paandarin siya, pero yung i-drive, hindi talaga. So, kahit naman na sabihin yung paturo ako talaga, hindi ko magsing sa isip ko na gusto ko, pero takot ako. Ganun po yung aking nararamdaman. Kaya, sa mga nagsasabi dyan na baka hindi, wala man lang, dapat sa isa sa amin meron namang meron. Si Bunso, medyo alam niya na po yun. Pero, sa atras, abante, tapos medyo, pa siya sa highway. So, hindi din maturuan ng araw-araw kasi may trabaho din siya. And then, yung kapatid kong lalaki, umuwi lang every Saturday ng gabi. Depende pa kung makakauwi siya. Kaya yun po. So, thankful kami kasi meron kaming ganong sasakyan. And then, happy kami lahat na pamilya. Lalong-lalong napapasalamat kami kay ate ko Faye. Kasi diba, kahit na yung may mga asawa na kami, pero andyan pa rin siya. Yun lang yung parang wish niya sa amin na magtulungan, magmahalan. Although yun naman ang nangyayari at nakikita nyo sa amin. Deep, off and on cam. Yun. So, ayun lang po yung end ko sa vlog ko. Yun lang yung kaganapan ko ngayon. Kasi alam nyo na, dahil nga dito lang ako sa bahay, bukas lalabas po ako. So, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit nyo na po notification bell at ma-notify kayo sa tuwing kami mag-upload na aming vlog na ate ko. Maraming salamat po. God bless. Ingat po.